Namatay oh. Tuloy-tuloy yan. Ah, So, kumusta? ayos lang, Diyos ko, Lord. Oh, Uy, kumusta ka tumama na. naman? Oh, kumusta ka naman pala? Okay naman, kumusta naman? Diyos Okay ko, long lang. time no see, Diyos ko. Ilang buwan din tayo hindi nagkita, di ba? Kailan ka Kasi, mamuntang Alin? nung Para lang ano, ibenta mo, ay benta. nung, Pinadala mo yung shoes. tsaka nung nag-resign ako sa work. Ano, Wala na oh, akong ano. work nun di ba? Okay. Nung mga time na pumunta ako sa Aling ka pa. O, pinakita mo yung sasakyan mo. Yun din yung Oo, gamit mo ngayon? hindi, iba na. Nagre-rent ka na Oo. lang? Hindi yun yung topic natin today. Eh, di ba nagkumustahan nga tayo? So, gusto ko lang malaman kung okay ka, ano yung estado mo ngayon bilang isang OFW ng more Ah, than 10 years na. OFW ng 10 years. Okay naman. More Siguro, than 10 years na, di ba? 10 years ako dito sa UAE. Okay. Pero 20 years na akong OFW since Mm. 2005, 4. 4. Oo. So 21 years na, 'di ba? Tagal na rin, no? Dalawang dekada. So, yung sa tinagal na yun, feeling mo marami nang nagbago? Oo naman. Na, Sa anong aspeto? sa ano, let's say for example sa personal mong buhay. Ano Anong yung una? Oo, ano ganun yung no. nagbago sa buhay mo mula nung umalis ka? Kasi nung sa akin, nung umalis ako, parang feeling ko, parang wala akong kwenta sa Pinas dati. Parang kahit anong work mo, parang wala lang. Tapos, at the same time, bali sana kung sarili mo lang iniisip mo. Mm. Kung magtatrabaho ka na, parang hindi pa siya sapat sa dami niyong magkakapatid. Tapos, yung trabaho ng tatay ko hindi naman regular. Tapos si mother lang ang nagwo-work. Imagine mo yun, Mm. 6 kami. Pero wala talaga akong plano mag-abroad. Ewan ko na lang, parang siguro ginamit na lang ni Lord yung lalaki, yung kaibigan ko. Pero hindi kami close talaga nun. Si Norlito. Nakasama ko siya sa law office. Pero hindi siya sa law office nagtatrabaho. Parang nandun lang siya para doon sa anak ng attorney namin. Okay. So parang dahil LGBT. So nagka-chat-chat kami. Tapos nagka-banding-banding. Pero hindi kami talaga BFF talaga. Tapos nung once nagkita kami, tagal ko na siya din nakita kami sa Isitan Recto. Mm. Tapos sakto sabi niya, magpupunta ako ng Qatar. Sabi niya, pag napunta na ako ng Qatar, sama kita. Ewan ko bakit nasabi niya yun sa akin. Kahit hindi naman kami close. Pero Okay. para sa akin, parang siguro dahil bakla, parang chinika mo lang. Well, sige, parang kung hindi, di wala. Hanggang Kung sa gusto mo, okay, fine. o Kung di ayaw mo, ba? okay lang din. Tapos nung nasa Qatar na talaga siya, tumawag talaga siya sa akin. That was February. Sabi niya, kung may passport ka, sabi ko wala. 2005. 2004. Okay. Tapos, nagpa-passport ako March 6, nagpa-passport na kagad ako noon. Fly na kagad ako ng March 16, na dinaya ko. Sabi ko, kasi nga hindi kompleto yung papers ko. Tapos, nag-try ulit kami ng March 19. Finally, na fly na ako ng March Mm. 19 sa Okay. Qatar. Tapos yun, syempre, dahil wala na akong planong mag-abroad. Kasi masyado akong makabansa dati noon. Feeling ko nga, parang nung kay GMA nga noon, nung pinatalsik si Erap, talaga may resin maglakad ako sa... Nag-EDSA DOS ka ba? Oo, sa akin yun walang nag-push sa akin noon. Talagang sa ano ko nagpunta ako. Tapos ayun na, pagkatapos noon, parang nung nag-abroad ako, parang gusto ko na umuwi, no? Parang sabi ko, may resing umuwi ako ng Pinas. May trabaho naman akong babalikan. Aabot ba ako ng 20 years, 'di ba? Mm. So, nung time na yan, Qatar ka muna sa Doha. Oh, hanggang 2013. Tapos, ngayon naman, yung buhay mo dito Sa sa... ang maganda nangyari sa akin sa Qatar, hindi sa personal yung nag-succeed ako na yung career ko Oo. bongga, hindi kasi nadala ko yung mga kapatid ko doon eh. Isa pa, Oo, isa-isa. paisa-isa. Okay. Yun yung maganda nangyari sa akin doon sa Qatar. Parang hindi ako naging breadwinner lang nung natulungan ko yung mga kapatid kong mag-try mag-abroad. Nagsunuran na sila. Yun ang maganda nangyari sa akin sa Qatar. Yun parang yun ang nabaon ko doon umalis ako. Pero yung trabaho talagang iba yung parang yung magre-resign ka, hindi ka magre-resign. Mm. Pinapatagal na patagal hanggang finally nag-decide ka na mag-resign. Tapos 2014 nag-Saudi ako. 1 year ni-refer ako. Hindi ko alam na nag-Saudi ka, nakalimutan ko na yan. Oo, 1 year yun.
Kaya ako naka 1 year lang doon. Ni-refer naman ako ng kaibigan ko sa Qatar. Yun, doon ako natutong mag-flowers talaga ng tutok na fresh flowers sa Saudi. Kasi paano hindi ako matutunan, doon na ako, wala naman ako masyadong kakilala, tsaka hindi kami talaga super close nung kumuha sa akin. Talagang trabahong sarili ginawa ko kasi nga, ang tatanda na ng mga florist na kasama ko doon, parang kung magsalita, parang minamalita ako. Pero although totoo naman na dumating ako doon as florist, tapos hindi naman ako marunong tumusok. Alam mo yung ganun? Tumusok ng bulaklak. Oo, sabi Okay. kasi, to correct ka, kasi lagi nila ko nalang narinig, hindi porket marunong ka na tumusok, florista ka na. Yung mga ganun. Pero syempre, kailangan mo i-prove sa sarili mo. Yung kasi nandun na ako So, eh. yung kumbaga parang merong silent competition. Oo, parang, hindi, nandito na ako eh. Hindi naman ako yung, ay, uwi na lang ako. Total, Okay. hindi naman nila na ako, Pero kasi nandun na ako eh. Di laban. Di ba? So, ngayon, fast forward. Ayun, to doon ako, today. nung nakilala ko ng amo ko, nakita niya yung mga gawa ko sa Instagram, niligawan ako, pinapunta niya ako dito sa UAE. Niligawan as in, yung niligawan magtrabaho ako dito sa UAE. Sinuyo na mag-move ka from Oo. Saudi Tapos dami niyang in-offer sa akin. UAE. Siyempre, naglatagan kami ng offer. Na kung ano yung, nagkatotoo naman na mag-family ako dito, kung may girlfriend daw ako, kunin ko. Hanggang sa nag-family na ako. So, happy naman ako kasi may 2 akong anak. Congratulations Yes. sa pagiging tatay. Yes. Sa mga nagko-question, ganito po na talagang ngayon. Wala nang gender. Kasi malaki ang spectrum ng LGBTQIA+. Bahala sila. Oo. Basta ako masaya ako. Talagang point ng conversation na to is kailangan nating tumbukin kung ano ba talaga yung mga misconception ng buhay ng isang OFW. Pwede mo bang ikwento yon? Kasi from 2005, simula nung umalis ka ng Pilipinas, ano yung mga natuklasan mo na mga misconception? Kasi di ba before kang umalis, naniniwala ka na kapag nag-abroad ka, giginhawa yung buhay mo. Yun yung una, yung akala mo madali sa umpisa. Kasi abroad eh, parang pag narinig mo yun, kahit sang bansa, kasi kunwari, kung pupunta ka ng ibang bansa, syempre, ang una ma-experience, syempre, yung ibang lugar, yung value ng pera, malaki, parang kala mo, wow, pag naririnig mo na kagad yun, nasa Pinas pa lang, ang dami mo nang iniisip na bilhin, ang dami mo nang gustong i-provide sa family mo, pero hindi pala siya ganun kadali. Pero umabot ka din sa point na, let's say, for example, nung unang alis mo nung nasa Qatar ka, na parang feeling mo after ng first kontrata mo sa Qatar, as in talagang may aangat mo yung buhay mo. Hindi rin ganun. Siguro may mga iilan. Siguro may mga professional trabaho kasi syempre tayo ano lang ako eh, parang hindi ko naman nila lang. What I mean yung skilled worker, 'di ba? Kumbaga parang nandoon naman yung pero kung ikukumpara mo yung sahod sa Pinas, syempre mas malaki dito. Pero hindi siya ganun. Matagal siguro kung 2005 ako na napatayo ko na ng bahay si mother. Kami magkakapatid, 2010 na 11. Imagine mo yun, tagal. Hindi siya yung ganon, yung ambilis lang. Siguro may ilan siguro, baka sinuwerte. Pero sa case ko, hindi siya ganon kadali na... May kumbaga parang step by step. Oo. Pero ang sarap lang sa feeling kasi syempre, parang hindi naman siya yung sinasabi ng tagal-tagal mo. Ang tagal-tagal mo, ikat mo yon. Ang tagal-tagal mo sa abroad, wala ka man, yung mga sinasabi nila, di ba? Wala ka man lang daw na i-provide. May ganun kang tanong din. Yung ganon. So, binibilisan ko na yata. Pupunta tayo doon. Pero sige, since napag-uusapan natin yan, ano yung mga pinakamabibigat na pagsubok na nadaanan mo bilang isang OFW? Yung mabigat, siguro yung yung naranasan ko sa Qatar na hindi na ako pinapasahod ng amo ko. Dumating ka sa punto na yun. Oo. Tapos 1 year mahigit ako walang visa. So, nung time na hindi ka sumusweldo, paano yung mga pang-araw-araw mo nun? Kung 1 year ka walang Kasi visa. kailangan kong kumilos eh. Marumi man yan o malinis. Pasensya na. Yung tawag nila dito, yung nagpapabayad ka na pag may booking ka, ganun. Kasi wala eh.
siguro kung may nag-offer na maglinis ng bahay, go, yung ganyan. Oo. Pero yung mabilisan talaga na talagang ano, nagawa ko yun, yung ganun. Pero nagawa ko rin naman, nagtinda-tinda din ako. Teka, since nabanggit mo, gusto ko lang mabigyan ng linaw, ano yung mga pagbabayad? Yung parang sa Pinas, yung offer ng ano, 'di ba? Service. Yung masahe? Oo, ganun. Okay. Kumbaga pumasok din ako sa ganun. Kumbaga, itinawid mo yung pang-araw-araw mo sa Oo, mga pagkuha ng ganun. mga diskarte. Kaya Fine. minsan part-time din. Mm-mm. Pero birang-bira, pero yun ang madalas ang binibigay, yun ang dumarating nung time ko na para ka ng si ligayang itawag mo sa Oo. akin, parang ganun. Yung although may nakuha kang pera, yung pag-uwi mo, yung tipong ang dumi-dumi mo. Dumating ka sa point na feeling mo ang dumi Nung mo. una hindi, kasi ini-enjoy ko din the same time eh. Pero may Okay. mga time kasi hindi lahat ng nagiging customer mo, mabait sa'yo. Minsan talaga yung iba, Sasalbayin. gagawin ka. Parang doon na ako napapatingin sa salamin na, parang hindi na naayon sa gusto ko yung nangyari. Mm. Parang feeling So, ko, kumbaga parang feeling ko na-rape na ako, nababoy meron na kang ako. mga moment na inano mo na buti na lang na nakaligtas ako kasi kung hindi ako nakaalis doon, baka kung ano pa nangyari sa akin. O, kasi naman yun, unti-unti naman din yung natigil eh. Kasi parang nung time na yun, parang siguro napagod na rin. Tsaka hindi na ako tumatalon sa ganong ano. Meron na akong may iba na palamang paraan, parang ganon. So hindi na. Ang up to na wala nang ganon. Yung mga ano naman, pagsubok na nakadikit sa pagiging OFW na ikaw lang ang dapat sandalan ng buong pamilya or ng mga kaibigan or ng mga kakilala. Sa experience ko naman, sa akin hindi ko naman ganun masyado na experience yun kasi hindi naman ganun yung pamilya ko eh. Mm. Kahit si mother, hindi siya ganun. Kahit nung nabubuhay pa si father, hindi rin siya ganun. Kumbaga parang kami, yung support namin, nandun naman. Pero syempre, tawag dito, kasi pag nagbibigay ka kasi, yun eh, bigay mo yun eh. Hindi ka na nag-ahangad ng, ako naman, ganun, ako naman yun. Syempre, pag kunwari ako, kulang ako, or as in wala akong financially, wala ako. Then may message ako sa mga kapatid ko. Binibigyan mo sila ng heads Pero up hindi ko sila sinusumbatan na, oy, tinulungan ko kayo, nag-abroad, tulungan niyo naman ako. Parang walang gano'n, walang umabot, hindi kami. Para aware din naman sila na wala kang maitutulong ng mga time na yun. Especially lalo na nung sabi mo halos 1 taon kang walang visa, walang work. Oo, hindi ako humihingi ng tulong. Siguro nakakwento ko. Pero hindi ako nag-aano sa kanila na, kasi kaya ko naman eh. Kinaya ko naman. Kumbaga kung kaya ko naman, pa ako, siguro ugali ko lang yung hindi ako masyadong palaasa sa ibang tao. Tandaan mo, pinasok kita sa Greenwich. Totoo. 16 years old ako nung nagkaroon ako ng, yung una kong work. At dahil sa'yo, nagkaroon ako ng, namulat yung mata ko sa mga responsibilidad. Sa true. Kasi ka nun eh, parang dahil kala mo only son ka, kala mo lahat ibibigay. Feeling spoiled kami, nakaramdam ka ng, parang tayo yung topic, no? Wala akong ganun, hindi ako naging spoiled. Hindi, hindi, yung nakikita namin, no? Parang naging, hindi, kasi syempre kuro, nag-isang lalaki ka. Totoo. Nagkataon lang na ako yung lalaki sa bahay. Tapos the rest, kapatid ko mga parang babae. siguro pag kahit na nakikita ng mga kapatid mo yun, parang given na. Parang, si kuya kasi, siya lang kasi nag-iisang lalaki. Kaya siguro, yung pabor nasa kanya. Anyway, ang usaping ito ay tungkol sa'yo at sa pagiging OFW. Huwag mo i-edit yan, bigay mo sa akin. Pero yung may mga moment na talagang gusto mo nang sumuko na gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Na parang ayoko na, tama na to, masyado nang matagal na wala ako sa Pilipinas. Gusto ko na makasama pamilya ko. Dumating ka sa point na yun. Siguro yung hindi yung to the point na talaga yung akala, yung talagang give up ka. Kasi ako masyado, yung matiisin kasi ako masyado. Paano matiisin yung... Yung kaya pa naman. Kahit nahihirapan ka na. Kahit nahihirap, kaya pa naman. Kasi kung uuwi ako, nang gagawin ko. Parang nung nag-abroad ka na, kasi ang hirap ulit mag-start kasi pag umuwi ka na Pinas. Isipin mo, anong gagawin mo after? Anong dala mo?
parang ayoko masyado dumidepende doon sa bahala na si Batman, Batman. parang ganun. Pero syempre, ano yun eh, ano mo din yun eh, syempre sa mga ibang malalakas sa loob, syempre, hindi mo lang pwede sabihin yung bahala na si Batman. Dapat talaga ikilos mo talaga yun. Dapat ka rin talaga may Oo. gawin. Kunwari, kung sinabi mo na bahala na si Batman, kung umuwi ka ng Pinas, o di pagdating mo sa Pinas, tatambay ka? Kailangan mo rin magbanat ng Di ba? buto. Hindi ganun. So, yung mga hirap na naranasan mo, paano mo yun nalampasan isa-isa? Siguro sa mga kaibigan na rin. Yung Tsaka family. support system Oo. mo. Sa bagay, nung nasa Qatar ka, parang malaki yung network ng friends mo, di ba? Parang lagi ko nakikita, nasa bahay kayo, laging happy-happy. Bakit may seryoso? Teka nga lang. Naiyak ka? Naiyak. Ba't ka naiyak? Teka lang, cut mo nga muna. Seryoso? Oo. Bumabalik kasi. Alin, Binabalik mo? yung mga memories sa Qatar. Hindi kasi nasabi ko yung sa nanay ko dati. Nung nag-for good ako. Mm. Ala. Sorry okay lang ba ituloy natin o hinto ko muna? Teka lang. Ayoko to. Okay lang ba? Okay lang naman hihinto. Nung sinabi kong uwi na ako, nag-for good na ako. Sabi ko, wala man akong masyadong dalang ganong kalaking pera. Sabi ko, proud ako kasi marami naman akong naging kaibigan. Sabi ko, it's true naman. Na hanggang ngayon, kaibigan mo pa rin sila. Nandiyan pa rin sila. Hindi pa rin nakakalimot. Ganun. Yun yung maganda nangyari sa Qatar. Parang marami akong naging kaibigan. So, yung mga time na nalulungkot ka, na parang feeling mo... Alam mo, parang masaya lang kami. Doon lang kami sa bahay, kwentuhan. Tapos pag may booking, may dala. Ang style kasi pag may booking, kunwari gutom kami, wala kaming hapunan. May eksena niya. Kilala mo yun si Archie. Sabi niya, may booking ako. Sabi niya, huwag kayong mag-alala, magdadala ako ng KFC. So kami, waiting kami sa kanya noon. Makakatawa ka kasi yung booking Habang may niya, tinatrabaho siya. sabi niya, I'm hungry. Sabi niya, bago mo kayo baba sa bahay. Doon sa hideout namin, bili mo ako ng KFC. Sige, wala nang problema. Sabi mo, kasi KFC lang naman eh. Ano ba naman magkano KFC? Nung tinanong na, ano ba gusto mo? Kasi ang bibili siya, yung booking niya. Bili mo kung bakit. Sabi niya. Bakit? Sabi niya. Ikaw lang naman mag-isa. Ikaw lang naman kakain mag-isa. Sabi niya. Hindi kasi, alam mo, ulam ko pa bukas. Masunod na araw kasi wala akong pera. Sabi niya, yung dadrama mo ba? Sabi niya, everything KFC. Sabi ng I like KFC so much. Sabi niya kasi. Tapos pagdating, mga bakla. Nandiyan na yung KFC. Pagkain na tayo, mga ganun. Yung nakaka-rouse kami, minsan dilata. Ay, sabi ko sa'yo, ewan ko ba nung time na yun, kahit nga ganun lang maliit ang sahod namin, tas ang dami, tapos nagkikita-kita kami mga kaibigan, kwentuhan kami ng hirap mo sa trabaho, kwentuhan, share mo, di ba? Tapos tawanan na, tapos pag nagutom ko, anong laman lang ng kusina, share, bibili kami dilata. Ganun na, okay na, tapos uwian na kami noon. Ganun lang. So, yung mga time na yan, syempre, pag nalulungkot ka, ang network mo, yung support system mo is yung mga friends mo nun sa Qatar. Paano mo naman na-handle yung pressure? Pressure na mga obligasyon, pressure sa, kunyari, mga pangangailangan ng pamilya. Pagka ganun, kunwari, nung pagkakailangan, tapos wala kang magawa na kailangan mo padala. Siyempre, parang ikaw, although hindi naman nila sila sabi niya, gawin mo na paraan niya. Pero parang ikaw, parang sa'yo, ang hirap sa'yo na, sa akin lang sila umaasa eh. Parang, ba't wala akong maibigay? Ito ngayon, parang wala akong maibigay. Parang ikaw na yung humingi ng, parang nagsasorry na wala kang maiabot. Pero hindi ka naman pinapwersang gawin. Kumbaga, nagigilty ka lang na wala kang magawa. Feeling guilty ka lang, mga ganun. Dahil Kasi nga, magkano lang mo. naman sinasahod mo nun dati. Kumbaga, parang hindi siya sapat.
parang makapagpadala ka lang ng isang beses sa buwan lang yata, minsan dalawang beses, mga ganun. Kung titignan mo naman yung mga nangyari sa'yo, tapos from Qatar to Saudi, ngayon nandito ka sa UAE, at syempre, yan, ikaw mismo yung nagmamanage ng shop, tapos nadala mo na rin yung family mo dito. At kahit papaano, naitaguyod mo ng maayos yung sarili mo dito. Nagkaroon ka ng sariling pamilya, dito sila tumira. Ano yung mga aral na naibigay sa'yo the moment na nagkaroon ka ng sariling pamilya? Siguro yung yung pasensya mo, siguro. Tsaka marunong kang yung marunong ka makibagay. Siguro yun yung mga naging ko nun. Kasi lahat naman ng tao dumadaan sa hirap eh. Lahat naman ng tao nalulungkot, umiiyak, nawawala ng mahal Totoo. sa buhay. Pero syempre kailangan mo ilaban yun, di ba? Kumbaga At- parang, tsaka patatatagin ka ng mo eh. Kumbaga dati, siguro ako nun, very soft ako nun dati. Parang konting iyak ka kagad, balat sibuyas ka. Pero hindi sa pagyayabang na tawag doon eh. Parang Proud. naging proud ka tapos parang iba na yung mo eh. Kaya pag may mga namimit ako mga bago, tapos nagrereklamo sila sa sabi ko, alam mo yung nirereklamo mong yan, maliit pa lang yan eh. Wala pa yan sa Pero hindi ko nararanasan ng inaano iba. ko yung sabi ko, try mo, sabi ko, tanungin mo yan sa sarili mo sa susunod 10 years, kung yan pa rin ang tanong mo sa sarili mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Baka sabihin mo sa sarili mo na naging proud ka sa sarili mo na nalampasan mo yan. Sabi So, bilang nasabi mo rin naman yan, na tanong sa sarili, ano naman ang sasabihin mo sa batang version mo? mga ilang taon siya. Hindi, yung batang version, let's say, Yung bagong salta, yung mga bagong generation ngayon ng OFW, na OFW. na ikaw mismo, kung ikaw mismo batang OFW na papasok ngayon, anong sasabihin mo sa sarili mo? Gen Z na sila ngayon, no? Gen Z Oo. sila, no? Siguro yung Gen Z, yung sinasabi nila na... Hindi, ikaw. Oo, ako. Kasi ako yun eh. 'Di ba? Yung babaguhin ko yung yung sinasabi ng mga tao sa mga Gen Z na madaling magsawa. Kasi bago ka kunari kung nakapagtrabaho ka na rin lang naman sa Pinas at magwo-work ka dito sa hindi pwedeng kung nagagawa mo kung nagagawa kunari kung ako yun, kung nagagawa ko sa Pinas na every time na ayoko nang pumasok ay magre-resign ako ganun. Di ko dadalhin yan sa abroad. Kumbaga parang susubukin ko yung hirap na hindi naman yung aabot na lulugmok ako na or pati pagkatao ko wala na. Hindi naman ganun. Parang hanggat na titiis mo yung mga for family mo, para sa sarili mo, gawin mo. Kasi pagdating naman nung araw, sasabihin ko sa'yo parang yung kaya mo nang itaas yung ulo mo na Itingala. itingala na. Itaas yung ulo. Paano ba? Itingala yung ulo mo Itingala oh shit, nagawa ko, nairaos ko, nalampasan ko lahat. Look at me now, parang ganun. Ayun dapat yung achievement na Oo, kailangan diba? mo tignan. Mm-mm. Hindi mga material na bagay na Oo. nabili. Siguro yung mga maliit, parang siyempre, di ba? Minsan, kailangan mo din yung totoo din yun. Minsan, deserve ko to, yung mga ganun. Deserve mo din naman yung sarili mo na maging masaya ka rin. Di ba sabi nga, paano mo mapapasaya yung mga mahal mo sa buhay kung ikaw hindi ka masaya? Di ba? Or, paano mo sila mamahalin kung sarili mo hindi mo mahal? Di ba? Mag-start muna sa'yo. Isa yan sa mga payo mo Yes. sa mga bagong henerasyon Oo. ng OFW or yung sarili mo na kung ikaw yung magiging OFW ngayon. Ayan yung major Oo. payo mo. Kasi parang feeling ko yung ganun eh. Yung parang wag kayong kagad susuko sa konting lang. This is not for me. This is not for me. I'll go ganun. Sinubukan mo na ba? Di ba? Parang wala pang kagad bigay ka na, di ba? Wag ganun dapat. Dapat meron kang mag-iiwan ka ng konting yung pasensya. Yung darating naman yung time mo. Pero ano ang pinaka-importanteng natutunan mo habang nasa abroad ka? Ang pinaka-importante sa akin, sa Na natutunan mo?
yung pinaka-importanteng bagay na natutunan mo sa labas ng bansa? Siguro yung yung kaya mong makipagsabayan sa mga ibang lahi. Kasi doon, wag mong sabihin na Pilipino ka lang. Para sa akin Kasi iba kasi yung tingin kasi ng iba na pag Pilipino ka, sa katulong ka lang, driver ka lang. Dapat kahit anumang trabaho mo, itaas mo yung mo, 'di ba? Bandera mo, 'di ba? Dapat ganon. Thank you. May question ka pa? Gusto mo madagdagan ka pa? Hanggang doon lang eh. Marvin, thank you very much for your story. Alam ko may mga bagay doon na hindi madaling i-share. May mga bagay doon na Ay, hindi. Nasi-share ko yan kahit kanino. Proud ako. binabasag mo yung spill ko. Kahit So- marami nang may alam ng buhay ko. Pero syempre, hindi naman lahat ng kwento ng buhay natin is may courage na parang yung lakas ng loob na ibinigay mo for today's interview. May mga bagay doon na nahalungkat na alam kong nandun lang naman siya sa memory mo na hindi mo siya mayaalis. But because napag-usapan siya, dumating pa sa point na naging emotional ka. And I thank you for that. Po, seryoso. At saka syempre, thank you din sa mga messages mo para sa mga nagbabalak maging Meron ba? Syempre kahit papano kasi Meron ka bang napulot? hindi. Yung story na binahagi mo sa interview na to, may mga points doon na hindi akma para sa Iba? ibang tao. At meron din namang akma na lahat ng mga sinabi mo, pwede doon sa mga pwedeng makanood nito. So kumbaga parang kung this is not for you, and syempre, huwag mo nang panoodin. But if you feel like marami kang matututunan, nakaka-relate ka, or may mga plano ka, I-share mo. pwede Para mo pangita. pwede mo ituloy yung panonood. But anyway, Marvin, thank you very much. I know You're your welcome. time is very special. Mm. Sana sa susunod, magkaroon din naman tayo ng ibang talakayan. Yung mga gustong-gusto mong pag-usapan. So, thank you very much. Ako nga pala si Ryan. Ay. At ito ang OFW Only for the Woke.